Good morning! Welcome back to Math Dali. Marami pong salamat sa mga nag-subscribe sa aking channel. And po sa mga hindi pa po nag-subscribe, papindot na lang po yung subscribe button. Kasama na rin yung notification bell. Ayan. Marami pong salamat. Okay, so sa araw na to, tuturo ko kung paano natin sagutan yung ating worksheet. Ito yung sa week 2, day 1 and 2. Okay, so simulan natin sa ating most essential learning competency. Ito yung pang isang linggong competency natin. We're going to solve problems involving set with the use of a Venn diagram. So, meron tayo ditong activity 1. We're going to compare. Inside the box are the things that worn by men and women. Okay, so ito yung mga yon. T-shirt, short, trunks, dress, blouse, jeans, boxers, socks, tees, pants, and bikini. Okay, so answer the following. Identify the things worn by men and women. Write your answer in the table provided. So dito, ilalagay ninyo yung mga sinusuot ng mga men. Dito naman, lalagay niyo yung mga sinusuot ng women. Okay, so may mga item dito na sinusuot ng women at the same time sinusuot din ng women. Okay, so yan, mga common element natin. So, dito sa activity 2, number 1, you are going to draw a Venn diagram showing the relationship between the men and women. Considering yung mga na-identify ninyong mga kasuotan. Use your answer in activity 1. Yan. Okay, so, we're going to draw a Venn diagram. So, since dalawa yung ating set, ang gagawin nyo dito, gagawa kayo ng ating Venn diagram. So, since dalawa yung ating set, i-name natin to as our set A. And since may mga common element tayo dito, ibig sabihin, yung ating kasuotan, yung kasuotan ng lalaki ay maaaring suot din ng babae. So, yung ating element dyan, definitely magiging common. Okay, so, yung representation natin ng set, yung dalawang circle, ay mag-overlap. Yan, kasi may mga kasuotan na pwedeng isuot ng babae at saka lalaki. Okay, so, i-name muna natin tong set na to. Okay, so, name natin to as men. And this one, set na to ay yung mga sinusuot ng mga women. Okay, so yan. Okay, dito nyo ilalagay yung mga sinusuot ng men only na hindi pwedeng isuot ng women. Dito naman, ilalagay ninyo yung mga sinusuot ng mga babae na hindi pwedeng isuot ng lalaki. Okay, so dito sa intersection nila, sa overlapping region, dyan nyo ilalagay yung common. Okay, so sinusuot ng lalaki at the same time, pwede rin isuot ng babae. Okay, so yan. So, for number 2, and given this set A and set B, so ganun pa rin ang gagawin natin. Draw kayo ulit ng Venn diagram. So, this is for number 2. Hindi lang makita yung ating instruction dito. Pero ganun yung instruction. Okay, so we have set A. Ito yung mga pangalan ng boys na naglalaro ng basketball. Set B, ito naman yung mga pangalan ng student natin na naglalaro ng volleyball. Okay, so 2 sports event. So may mga pangalan dito na kung saan ang nilalaro ay basketball at the same time naglalaro din ng volleyball. Okay, so since may common name dito or may student na dalawang sports event ang nilalaro, so definitely yung ating Venn diagram mag-overlap. So hindi naman siya lahat. So, drawing lang natin dito yung ating Venn diagram. Yan. So, ito yung ating set A. Yung number of student na, yan. Yung set A natin, ito yung student na naglalaro ng basketball. Then, ito yung ating set B. So, ito yung mga student natin na naglalaro ng volleyball. Okay, dito nyo ilalagay yung mga pangalan ng student na ang nilalaro lang ay basketball only. Yan, dito naman, yung mga naglalaro lang ng volleyball.
dito para sa bot. Yan. Lagay lang natin dito. Ito sa volleyball only. Yan, lalagay natin dito yung mga names. Naglalaro ng volleyball only. Yan. Volleyball only. Then dito naman, ang ilalagay lang ninyong ditong pangalan ay yung mga student na ang nilalaro lang ay basketball. Yan. Basketball only. Okay, so dito, ang ilalagay natin dito yung mga pangalan na kung saan dalawa yung nilalaro. Naglaro na ng basketball and volleyball. Yan. So that is the name of the student who play basketball. At the same time, we have volleyball. Yan. Okay, so yan. Take note of the word and. Dapat dalawa yung nilalaro. Basketball at the same time volleyball. So dito nyo ilalagay yung pangalan. Okay, so okay na. Next activity. And dito naman sa activity 3 and 4, we're going to draw a Venn diagram to show the relationship between the following pairs of set. Okay, so gagawa ulit kayo ng Venn diagram dito. So, example lang natin. Magbibigay ako ng example dito. Yan. Yan. Para dito. Say we have set A be equal to 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Okay, so yan. And we also have set B. Ang set B natin, we have 1, 3, 5, 7, and 9. Okay, so next, we're going to draw a Venn diagram. So, una muna dyan, gagawa muna tayo ng rectangle. Yan, that will represent the universal set. Since dalawa yung ating set, gagawa tayo ng dalawang circle dito. Okay, so the first circle will represent set A. Yan. Yan. Ito yung ating set A. The second circle will represent set B. Pero, bago yun, we're going to identify kung meron silang common element. Kasi, mahalagang alamin nyo muna kung may common element or lahat ng element ng set A makikita sa set B kasi yan yung malalaman kung ano yung relationship ng dalawang set. Kung yan ay subset or some elements are only common or maaaring disjoint set. Yung disjoint set kung walang common element. So dito sa example na to, meron tayong common element na 1. We also have 3. And we also have 5. Okay, so definitely this is not equal set. So ang gagawin natin dito, and set A is not a subset of set B, and set B is not a subset of set A. So, mangyayari lang dito, pag nag-draw tayo ng Venn diagram, overlap lang. Since we only have some elements that is common to both set. So, yan. Ito yung ating set B. Yan. Unahin muna natin ilagay yung mga common element dito. Siyempre, meron tayong 1, 3, and 5. Okay, so dito natin siya ilalagay sa intersection. So, litan ko lang yung ating text para magkasya. Dito natin ilalagay yung 1. And we also have 3. Then we also have 5. Okay, so next, dito naman, identify din natin kung ano yung element na nasa kay set A na wala pa sa ating Venn diagram. Yan yung we have 2, 4, and 6. So, dito natin siya ilalagay. So, we have 2. Also have 4. And lastly, we have 6. And next, dito naman sa set B, identify ninyo yung element dito sa set B na wala pa sa ating Venn diagram. Dito natin siya ilalagay. Meron tayo dyan 7 and
9. So, dito natin siya ilalagay. So, we have 7. And we also have 9. Okay, so yan. Tapos na. Okay, so ganyan yung gagawin natin dito sa problem 3, 4, and 5. So, magko-construct lang kayo ng Venn diagram. So, tandaan lang ninyo, unahin nyo munang hanapin kung merong intersection or merong common element. Yan. Para alam ninyo kung paano nyo i-draw yung set or yung circle. Kung overlap ba or disjoint or subset. Kapag ka-subset, yung lahat ng element ni set B nasa kay set A. Dapat yung set B nasa loob ng set A. Yun yung ating subset. Kapag ka-disjoint naman, ibig sabihin, wala silang common element. So, dapat yung circle magkahiwalay. Okay, so in this example, meron tayong common element. Yan yung 1, 3, and 5. So, kaya napansin ninyo, yung dalawang circle nag-overlap in this region. Okay, so next na tayo. Let us have activity number 3. So, given the pairs of set in activity 2, identify the relationship between each pairs of a set. So, what is the relationship between men and women? Okay, so ang sasagot lang naman ninyo dito, okay na? Sample natin dito sa activity 3. Pakita ko kung paano to sa activity 3. Okay, for this activity 3, yan. Yan, gagawin natin dito sa activity 3. Okay, so yung ating Venn diagram kasi, it will show the relationship of set. Kung 2 set man yan, nasa activity natin, okay, so magre-represent muna ako ng tatlong Venn diagram dito. Yan. Tatlong Venn diagram na kung saan ipapakita ko kung ano yung tinatawag natin na relationship ng mga sets. Okay, so, ayan, panghuli. Okay, unang-una muna yung ating disjoint set. Ayan. Ano ba yung disjoint set? Yan. Kung ang Venn diagram, representation ng Venn diagram, yan, mapapansin niyo yung dalawang set natin magkahiwalay. Ito yung ating set A. Have set A. And we also have set B. Yan. Kung mapapansin nyo, yung mga circle natin magkahiwalay, wala silang overlapping region. Ibig sabihin yan, wala tayong common element. Yan. Yung intersection natin, empty set. Yan. That is no common element. Ayan, yung illustration ng ating Venn diagram. Okay, next, we have this relationship. Paano naman to? We have this one as our set. Ayan. So, ito yung ating set A. Then, ito naman yung ating set B. Yung mas malaking circle. Ayan. So, kung mapapansin niyo yung set A natin nasa loob ng set B. Ibig sabihin yan, yung set A, lahat ng element ng set A ay makikita sa set B. Or, in set notation natin, that is, set A is actually a subset of, yan, that is actually a subset of our set B. Yan. Sabihin, lahat ng element ng set A ay makikita sa set B. Yan. Lagay lang natin dito. Yan. Definition ng ating subset, that is, every element in set A belongs to set B. Yan. Okay, so next, dito na tayo sa last representation natin. We have these two sets. And considering set A and set B have some elements in common. Yan, ito yung ating intersection. Ito yung ating set A. And we also have set B.
Okay, so this Venn diagram shows the relationship of two sets. Yan. Okay, so sorry. Hindi na nakita pala. Okay, so that is two sets have some elements in common. Yan. Yan. Yun. Oh no. Okay, so yan. Ang mga relationship natin. Ano yung sabihin na two sets yan, have no common element, or the two sets yan. And every set in set C belongs to set D. Yan, example lang. Yan. Two sets, name natin yung set. Kung ano man yung set, have some elements in common. Kung meron silang common element. Makikita naman yan kung yung ating set ay nag-overlap. Okay na? Okay, so next. Proceed tayo sa next activity. Okay, so now let's just have week 2, day 3 and 4. Solve problems, yun ating most essential learning competency. Solve problems involving set with the use of Venn diagram. So ang given b equal to, we have the element set A. Mga element natin yan, let's have A, B, C, D, I, N, J. Yan, halimbawa lang. And another set, we have set B, that is equal to, yung mga element natin ng set B, we have C, D, E, F, and J. Okay, so next, we also have set C. Containing the element, we have CD, F, I, G, and H. Okay, so yan. Next, magko-construct tayo dito ng ating Venn diagram. So we have the universal set again. Okay, so identify muna natin kung may common element dito. So, gamit ako ng red. Underline ko lang yung ating CD. Yan, yung common element ng tatlong set. So, if I'm going to represent this three set using a circle, dapat yung ating circle ay mag-overlap. So, we have this one for set A. This one for set B. And we also have for set C. Yan. Lagay na natin dito yung name ng set. Set A. And we also have set B. And lastly, we have set C. Okay, so ilalagay na natin dito yung mga element. Unahin muna natin ilagay dyan yung intersection ng tatlo. Yan yung ating we have C and also have the element D. Okay, so ayan. Hitin ko lang kasi hindi napasok sa loob. We have ayan. Kita ba? Parang hindi pa. So, gitna ko ulit. Yan, baka okay na dito. Have set D. Yan, okay na. Okay, next. Hanapin din nyo yung common element ni set A and set B. So, dito, we have the common element that is yan, yung ating J.
Ano pa? Meron pa ba? Bukod sa C and D at saka yung J. Okay, so yan. Lagay na natin dito. So we have J. Then we have the common element of set B and set C. Unahin na natin dito. Set B and set C. Dito natin lalagay. So ang common element dito sa dalawa, bukod dun sa C and D, we have yung ating F. Ayan. Meron pa ba? Wala na. So dito na natin siya ilalagay. Ang ating F. And next, dito naman sa A and C. Hanapin natin dito yung common element ni A and C. Bukod dun sa CD. So, meron tayo ditong A and C. Meron ba? A and C? Yung ating I. Yun. Okay, so lalagay na natin dito. Yung I. Okay, next. Dito naman. Ano yung element dito sa set A na wala pa sa Venn diagram? Okay, nandito na yung I, C, D, saka yung J. Wala pa dyan yung A and B. So, ilalagay na natin dito. So, meron tayong A, then we have also B. Okay, dito naman, set B, ano pa yung nandito sa element ng set B na hindi nyo makikita sa ating Venn diagram? Yun yung ating set E. Okay, dito na natin siya ilalagay. We have the element E. Okay, sa set C, ang wala pa dyan yung G and H. Dito natin siya ilalagay. We have G and also have H. Yan. So, pwede na natin tong sagutan. Okay, so, sagutan natin to base sa naibigay kong example. Okay, so, una, yung intersection ni set A and set B. So, dito, hanapin natin kung saan makikita yung common element or yung region. So, dito, we have this region. Yan. Ito yung ating element, J, D, and C. So, ilalagay na natin dito yung sagot. We have that is equal to we have C, D, and J. Yan. Then, sunod naman, union ni set A and set B. Pagka union, pagsasamahin lang ninyo yung mga element ni set A and set B. Dito. So, we have it will be equal to yung mga element natin sa set A. Meron tayong A, B, C, D, E, I, J, and F. Okay, so yan. And lastly, next pala, sorry, number 3, yung union naman ni set A and set C. Okay, so ang co-combine naman natin yung element ni set A at saka element ni set C. Lalagay na natin dito yung sagot. Definitely, ito yung sagot sa example na ibinigay ko. Siyempre, kayong sasagot dito. Ito yung gagamitin yung given. Okay, so drill natin dito yung ating element. Union ni set A and set C. We have A. So, B, C, D, J, I. We have G, H, then we have F. Okay, so yan. Ilagay na lahat yung mga element. So, see to it na walang nauulit sa mga element kasi ang sabi ng definition ng set, it is a well-defined collection of a distinct object or element. So, dapat unique yung mga element natin, hindi madodoble.
Okay, so next. Punta tayo sa number 4. Okay, B intersection with C. So dito, hanapin natin yung intersection, yung common element ni set B and set C. So dito makikita natin yung tatlong element, dito sila nag-intersect, yung C, D, and F. So yan na yung sasagot natin dito. It is equal to, we have C, D, and F. Okay, next. Last na. Para dito sa activity na to. A intersection B intersection with C. Yung intersection ng tatlong set, yan yung ating C and D. So, yan yung ilalagay natin dito. So, that will be equal to, we have element C and D. So, yan. Tapos na. Okay, so, yay. Okay, so, dito naman sa letter B, given this, set A containing the element 2, 4, 6, and 8. Set B containing the element we have 0, 1, and 4. What elements may be found in the intersection of set A and set B? So, hanapin nyo dito kung ano yung common element dito sa set A and set B. And next. Yan. Locate the place and write the elements of the intersection of two pairs in the proper region in the given Venn diagram below. Okay, so ito yung region 1 natin, region 2, region 3, region 4. Okay, so ilalagay nyo number that is the same as our counting numbers. Okay, so dito pala, kapag sinabing between, yung 10 at saka yung 16, it's not included. Yan. So, ibig sabihin nito, mag-start kayo sa 11. Yan, hindi kasama yung 10, hindi rin kasama yung 16. So, ang set natin dito, in roster form, that is, P will be equal to, we have 11, 12, 13, 14, and 15. So, yan yung element ng ating set P. And we also have set Q. We have y such that y is an even number. Okay, even number. And skip counting to by 2. That is between 8 and 20. So, the same lang din dito. Hindi kasama yung 8 and 20 sa ating element. So, ang ating set Q in a roster form, we have, lagay lang natin dito yung ating set Q. Mga element ni set Q. Meron tayong 10, 12, 14, 16, and 18. Yan. Okay, so for number 1, sabi dito, find the difference of the two set P and Q. So in set operation, yan yung ating P minus Q. And that is the same as P minus Q. Ang ibig sabihin nito, set operation na to, and ilang natin dito, these are the elements in set P okay, so yan. These are the elements in set P not belongs to set Q. Yan. Lalagay lang ninyo dito yung mga elements na makikita ninyo.
So, equal yan sa, yan. Ayan. Kayo na bahala dito. Maglagay ng mga elements. Anyway, dali lang naman yan. Hanapin lang ninyo yung element na nasa kay set P na wala kay set Q. So, pagdating naman sa number 2, element naman ni set Q na wala kay set R. So, number 3, element na makikita kay set R na wala kay set P. Okay, number 4, element na makikita kay set Q na hindi makikita kay set P. Yan yung ilalagay ninyong set. Mga element i-identify. Ito yung ating set R. 7, 9, 11, 14, 18, and 20. Okay, last. Para sa last activity, meron tayo ditong example. We have this region. Region 3, yun, region 3, could be written as, yung nire-represent ng ating shaded region, yan, tatama lang natin to. Nire-represent yan, this should be intersection. Ayan. So, yan yung ating intersection. Yan yung nire-represent ng ating shaded region. Okay, so, magbibigay ako ng example dito. Okay, let us have this. Yan. Consider natin ito yung ating sorry. Ayan. Okay, so ayan. Identify natin ano yung set operation na ini-illustrate ng ating shaded region. So, dito sa illustration na to, makikita nyo yung ating shaded region ay makikita dun sa intersection ng dalawang set. So, para illustrate yan, lalagay lang ninyo dito yung sagot sa may ibaba. Okay, so that will be set D intersection with set K. Okay, so ayusin ko lang yung paglagay ko ng intersection dito. Yan. So, straight ng ating shaded region ay yung ating D union with and union with our set K. Yan. Yan yung ating ini-illustrate ng ating shaded region. Okay, so dito naman, makikita nyo, ang walang shade dito, yung ating K only. So, itong region na to, ang nire-represent nito, yan, lalagay ko lang dito. Yung region na white, that is our K minus D. Yan. Element ni set K na wala kay set D. Okay, so since ito yung walang shade, so ang gagawin lang natin, kukunin natin to, pero lalagyan natin siya ng complement. So that is, we have K minus set D. Yan. Maglalagay lang kayo ng complement sa labas. Ay, sorry. Oh no, asan dito yung complement? Yun. Yan. Pwedeng ganyan yung ating complement o di man kaya, pwede rin naman C dun sa taas. Yan, lagay lang natin. Or we can have yan, set K minus yung ating set D. Yan, lalagay lang tayo ng C dun sa taas. Yan, buwasan ko to. Gawin ko tong 20. Yan. Okay, so ayan.
Yan, pwedeng ganyan yung ating symbol. So, yung complement ng difference ni set K and set D. Okay, next, dito naman. So, ito. Yan, so yung illustration natin dito, kung mapapansin nyo dito sa taas, ito yung ating union ni set K and set D. Yan yung na-shadean. So, pagdating dito sa illustration na to, makikita nyo, yan naman yung walang shaded region. Ang may shade, yung nasa labas ng union. Okay, so, definitely, ang sasagot natin dito, yan, yung set operation na nire-represent ng shaded region ay, gawin ko lang black, that will be the union, yung ating D, union with set K, then lalagyan lang ninyo ng complement. Or, yung katulad ng ginawa ko kanina dito sa as, yan, pwede rin namang sulat na katulad nito. Lagyan nyo ng small c dun sa taas ng ating parenthesis. So, we have D, union with K, then lalagay ko yun ng maliit na C dito. Yan. Gawin ko to ulit na 15. Yan. Napit ko lang konti. Okay, so, ayan. Next. Ito naman. Natin, 25. Okay, so, dito, yung kanina dito, yung K minus D, yung hindi na shadean. Dito naman, ang hindi na shadean dito ay yung ating D minus K. So, ayan. So, kung yan yung hindi na shadean at ang na shadean ay yung sa labas niyan, region na yan, definitely, ang ating magiging set operation ay yung complement nitong non-shaded region. So, that will be K, sorry. Oh, no. Is D minus we have A, that is complement. Okay, so next we have